Mula sa araw na to, 2 araw pa, bagong taon na. Amen. So parang 2 kembot lang, bagong taon na. Diba? Purihin ng Lord. At hindi kaila po sa atin na tayo po ay dumanas at dumaan po sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. And hindi po tayo nagtagumpay ng dahil po sa sarili po nating lakas o dahil po sa sarili nating diskarte. Sabi ng Biblia, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen. That's the reason why we come together, because of the Spirit of God is always within us. Amen. So, ang ating pong topic ngayon ay napakaganda. Hello, happiness. Goodbye, loneliness. At parang kanta lang siya, di ba? Hello, happiness. Goodbye, loneliness. Parang ganun lang siya. Kasi sa ayaw at sa gusto po natin, talaga pong dadaanan po natin. Okay, dadaanan po natin ang 2025. Papasukin po natin ito. But we have to condition our minds. Ihanda natin ang ating sarili, ang ating isipan at ating puso, na bawat araw na dumarating sa atin, maging ang mga bagong taon na dumarating sa atin, ay merong mabuting plano ang Diyos. Amen. Bagamat lahat man tayo, Kristiyano o hindi, ay dumadaan po sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Sabi po ng Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Pwede pa ikutin natin ito. Okay. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, that sat down at the right hand of the throne of God. Si Pablo ay nagwika na yamang daw tayo ay napapaligiran ng napakaraming saksi. Ang tinutukoy po niya rito ay Hebrews chapter 11. Kasi ang Hebrews chapter 11, it is the book of faith. It is the chapter of faith. Nang sabi niya, marami na ang nauna kay Pablo, ngunit lahat ng ito sa Old Testament heroes of faith, lahat ng yan, nag-alay ng buhay na hindi po sila tumalikod sa kanilang pananampalataya. And Paul was telling us that these people who have rendered their faith and their lives to God, sila po ang witness. Sila po ay mga patutuo na nakayanan po nila ang takbo sa buhay na ito. Kaya ang sabi ni Pablo, ini-encourage tayo na tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Salamat na lang kahit na naglalakas-lakasan tayo sa mga nagdaang araw, ang totoo ay halos hindi natin makayanan, ay sinamahan tayo ng Diyos. Bawat laban natin ay tayo nag-iisa madalas kung minsan. Pero may pangako ang Diyos sa atin na ang laban ay sa Kanya. Ngayon ay kailangan ng pagpapasya. Desisyon na sa taong darating ay muli nating harapin ang bawat mangyayari o anumang pangyayari sa buhay ng mayroong pananampalataya. Kasi ang taong lumalakad sa pananampalataya, hindi po sila lumalakad ayon sa kaisipan ng ordinaryong tao. People who have faith in their hearts, ang tawag po sa kanila, these were the extraordinary men. People who live in the atmosphere of faith does not walk like the world does. They do not think like the worldly thinks. Hindi po sila nag-iisip tulad ng pag-iisip po ng tagamundo. So ano po ang kailangan po natin gawin para i-goodbye na po natin ang loneliness at tanggapin po natin ang happiness? Una, we have to put on the garments of praise. Araw-araw po, balutin po natin at isuot po natin ang mga damit pagpupuri sa Lord. Merong tinatawag na garment of praise sa Isaiah chapter 61 verse 13.
Ang sabi niya, to appoint unto them that morning Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. So we have to put on the garments of praise for the spirit of heaviness, na ito po ay mawala sa atin. So, kapag kayong espiritu ng kalungkutan o kabigatan, ang siyang namayani po sa atin, hindi po tayo makakagulapay sa buhay nito. Because all of those things, negative things, ang tanging laman ng isip nila ay para tayo hindi makapagpatuloy sa buhay pananampalataya. So, we have to put on the garments of praise. When we put on the garments of praise, mapapagpupuri ka sa Panginoon. Mapagpupuri ka sa Panginoon, makakasamba ka ng Panginoon. At alam mo, ang taong laging isinusuot ang espiritu ng pagsamba at pagpupuri, gumagaang ang pakiramdam. Alam mo, pag gising mo sa umaga, bigat pakiramdam mo, start na medyo magpatugtog ng masayang tugtugin at sumayaw ka. Gagaang ang pakiramdam mo, papawisan ka, magiging maayos ang susunod na mga oras ng buhay mo. So, do not bring the past back anymore. Paul was telling us na kalimutan na po natin itong nakaraan. Kasi wala pong maidudulot ang nakaraan sa kasulukuyan kundi isang alaala ng kahapon. At minsan kapag naalala mo yung mga nakaraan mong pangit o malungkot, kung hindi ka iiyak, magmumukmuk ka. So we have to think things na ito po ay magpapasaya sa atin. Sino sa inyo nakaranas, nag-iisa ka, bigla kang ngingiti kasi may naalala ka sa nakaraan mo? Di ba? Yung nag-iisa ka, bigla ka mapapatawa kasi ang ganda ng nakaraan mo. Yun yung mga bagay na isipin natin. At kapag natatawa ka, yung mga calories sa katawan mo, yung mga dead cell, nagiging buhay muli. Nagiging living cell muli sila. So do not bring the past back anymore. Especially, those things ay talagang hihila sa iyo sa malungkot na sitwasyon ng buhay. Do not even bring those things that weighs you back. Yung mga nakaraan na pag inisip mo, hindi ka makakapag-move on. Yung mga nakaraan, pag inisip mo, hindi ka makapagpapasimula ng bago. Yung mga nakaraang pangyayari sa buhay mo na hindi ka mapapangiti at parang sasabihin mo, ganito na kasi ako eh. Sabi nung isa, anong room ang pinakamalaking room? Ang sabi ng isa, room for self-improvement. Kasi dapat araw-araw nag-i-improve tayo. Dapat araw-araw sumusulong tayo. Dapat araw-araw we have to step on, keep on, strive for more. Because napakaganda ng future. Amen. Do not bring or carry your sentiments sa mga panahong darating. Diba, yung mga sentimento ng buhay, yung inapi ka sa kabataan mo, pinagpasapasahan ka ng kani-kaninong tao, namuhay kang hirap na hirap ka kahit may magulang ka, don't. Kasi pag inisip mo ang mga bagay na yon, patitigasin ang puso mo. At lalong hindi ka makapagmamahal. Ang ganda pa naman ng purpose natin, loving God, serving people. You cannot serve people kung meron kang hate sa puso mo. At hindi mo madadala ang mga tao kahit mga mahal mo sa buhay kung puno ka ng galit. Magbumuka ka lang, hipokrito at hipokrita, na nagsasabi kang mahal mo si Lord, pero ang puso mo ang dami mong kagalit sa buhay. So lahat ng ito won't allow you to have a beautiful future. Lahat ng yan ay mga basura
at mga abubot sa buhay na hindi mo dapat kailanganing dalhin sa iyong hinaharap. Sino sa inyo gusto magaang ang pagpasok ng 2025? Di ba? Lahat naman tayo eh. So anong gagawin natin para ang 2025 ma-enjoy natin? Do not bring. Pangalawa, do not bring. Pangatlo, do not. Dapat joy lang. Amen. Pastor, ang bibigat ng nangyari sa akin, okay, given na yon. Minsan nangyari yon sa katigasan ng ulo mo. Tapos sisisihin mo si Lord, ikaw naman nagdesisyon. Diba? So wala tayong sisisihin dito. Madaling araw pa lang, may mga kachat na ako na ang daming question kay Lord, bakit pinayagan ni Lord yung ganito? So madaling araw pa lang, sige, chat na kami. Kasi kailangan, malalayo itong mga taong ito, so kailangan pagministeryuhan. Kasi ayaw na raw nila na balikan muli ang nakaraan sa buhay, ano ang gagawin nila na sa kasalukuyang ito ang kanilang sitwasyon. Condition your mind. Set your mind on things above. Amen. Not on things below. Kasi kung lahat ng inisip mo pangyayari dito sa lupa, iiyak ka. Isipin mo ang kaganapan sa langit pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, mga kantang bigo. Nangangarap na lang na pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Okay, so isang bagay din for us to be happy sa darating na 2025, okay. Una, places for victory. Kung gusto mong maging masaya ang 2025 mo, doon ka pumunta sa lugar ng nagtatagumpay ka. Huwag sa lugar na alam mo magkakasala ka. Huwag sa lugar na alam mong ibabalik ka sa nakaraan mo. So ano yung mga lugar na to, places to go? First, church life. Itong buong isang taon, sabi namin, hindi ko alam kung kay Leslie o kay Angie, na tignan nila yung records, attendance, okay, na naka-perfect sa loob ng isang taon every Sunday. Okay. So, tanong ko, tingnan mo lang ha kung may palagay ka o kung di ka mapalagay. Sino sa inyo, sa palagay nyo, naka-perfect ng buong 2024 every Sunday nandito? Sino? Si Iska? Si Ate Alma? Sino pa? Hindi, wag mo isali si Ate Alma, dito na nakatira eh. Araw-araw yan, hindi lang every Sunday eh. Si Iska lang, si Iska. Dito rin nakatira na. Wala yan nung last Sunday. Ha? Nandito ba yan nung the other Sunday pa? So, una, church life. Ngayon ang tanong, sino ngayon ang hahamunin niya ang sarili niya na every Sunday nandito sa darating na 2025? Ha? Ito, itatry ko ang very best ko ng Sunday para kay Lord. So, you know what? Because yung church life po natin, it is a place, di ba? Place ng ating tagumpay ito. Dahil dito may fellowship of believers. Dahil dito ay meron po tayong ugnayan sa isa't isa na nagpapalakasan, nagdadamayan, di ba? Natutuwa
kung panahon na tayo may katutuwaan, umiiyak tayo kung may panahon na talagang kailangan umiyak. Sa church life, mararanasan po natin yan. Sa cell life, it is a place to go. Di ba? Kasi sa cell group, dito po tayo lumalakas, dito ang ating mga katanungan ay natutugunan. Kasi we can talk everything under the sun. Na kayo, nakapagbabahagi kayo ng inyong mga bagay-bagay sa buhay. And then yung devotional life ninyo. Diba? This is a place wherein you can talk to God personally, ikaw at ang Diyos lang. Tapos fireplace. When I say fireplace, huwag mong pupuntahan yung lugar kung saan manlalamig ka. Pumunta ka sa lugar kung saan na gusto mong uminit muli ang iyong pananampalataya. And then yung school life natin, yung dumadaan tayo sa training and equipping. So ano yung mga lugar na huwag mong pupuntahan? Huwag kang pumunta sa lugar na maalala mo lang yung mga kabiguan sa buhay mo. Do not go into a place where you can remember your past. Mga nakaraan na ito ay hihila sa iyo pabalik. O your Egypt. When we speak of Egypt, we speak of slavery. We speak of sin. Yung minsan, bibilangin mo, imbes na pagpapala ni Lord, bibilangin mo yung kasalanan mo nung nakaraan. At minsan, pag napagkukwentuhan, yung mga kapalpakan natin yung araw, parang mas ine-enjoy pa natin. Lugar na hindi direksyon ng Panginoon sa buhay mo. Places of your downfalls and your failures and even your weaknesses. Huwag kang pumunta sa lugar kung saan doon ka nakaranas ng kabiguan. Huwag kang pumunta doon sa lugar kung saan doon ka lang iiyak at iiyak. At pag tinanong ka, kasi gusto ko lang mapag-isa. Goodbye loneliness na nga. Di ba? Sino sa inyo kapag malungkot, ine-enjoy niya? Ang lungkot ko. Pero ang saya-saya. Di ba? Ayaw natin yun eh. Gusto natin, happy lang tayo. Amen. So, do not go into the place na maalala mo yung hindi mo pagbabayad ng utang mo. Pumunta ka sa lugar na maalala mo at babayaran mo. And then, people to be with. People to be with. Yung mga tao. Tunay, mga places for victory, then people to be with. Sino yung mga tao na kapag ito ay nandun ka, lumalakas ka? Ilapit mo ang puso mo sa mga taong ito kasi ito makakatulong sa spiritual na buhay mo. Huwag kang hihingi ng payo doon sa masama. Kasi ang sabi ng Bible, blessed is the man who walks not into the counsel of the wicked, nor even stand in the way of the sinners, nor even sit in the way of the scoffers. Pero ang kanyang ligaya is in the Lord. And on the law of the Lord, he meditates it day and night. So huwag kayong pupunta sa lugar na panghihinaan ka at huwag kang makikipag-usap doon sa mga tao na alam mong ida-down ka at alam mong hindi tama ang ipapayo sa iyo. So sino itong mga tao na kailangan talagang lagi kang nandun sa kanila? Of course, laging una-una po rito ang ating Panginoon Jesucristo. Pero sa mga tao, to your pastor. Pag may problema, pastor, ano po ang gagawin ko? Pastor, eto yung sitwasyon po namin. Nung isang araw, may tumawag from Taytay. Mga young people po kami nung araw, magkakasama po kami rito.
nauna lang po ako sa kanya ikasal. Siguro mas matanda ako sa kanya ng 1 taon o ilang buwan. Kinuha po niya ako ninong. And then dumating yung panahon, ikinasal yung anak niya, si isang pastor, kinuha rin ako ninong nung anak. So ninong ako ng tatay, ninong din ako ng anak. Ang panalangin ko, sana dumating ang panahon, ninong pa rin ako ng apo niya. So may problema siya. May problema sa trabaho. So siyempre, ang kailangan kong sabihin, it is the Word of God. At ang sabi niya, hindi kasi ako makatulog. Then hakbang ng legalidad. Then ang sabi niya, salamat kasi nandyan po kayo, ninong. So, sa pastor, o kung may problema, lapit kayo sa mga cell leader niyo. Kaya cell leader dapat mauna kayong tumino kaysa mga cell members. Kasi maraming cell members matitino, ang cell leader hindi. Maraming cell leader nang iiwan ng cell member, kaya ang cell member hindi alam kung saan pupunta. Dahil iniwan sila ng kanilang cell leaders. So the pastor, the cell leader, team leader. When I speak sa team leaders, ito po yung mga primary 12. Kahit ako po hindi under ng isang primary 12, pwede po akong lumapit sa isang primary 12 kasi pamilya po tayo. Kung wala ang aking cell leader, pwede po akong lumapit sa ibang cell leader kasi pamilya po tayo. Hindi po pwede po rito yung kayo-kayo, kami-kami. Sila-sila. Hindi po pwede rito dahil pamilya po tayo. Amen. Hindi ko pwedeng sabihin sa mga taga-ibang simbahan na ayoko kayong kausapin kasi hindi ko kayo kasama sa church. No. Pag may tumatawag sa akin na magko-confide ng problema, alam na ba ito ng pastor mo? Kung hindi, paalam mo muna sa pastor mo. At kung anong sasabihin ko sa iyo at hindi yun ang payo ng pastor mo, sundin mo pastor mo. Kasi pastor mo yun. Mas tama yun kaysa akin. Pero ang ibibigay ko lang sa iyo, opinion ko and the Word of God. Pero kung anong sinabi ng pastor mo, yun ang i-adapt mo. So sa mga teacher po natin, sa mga bata, may Sunday school sila, teacher. Sa atin, meron po tayong mga teacher po natin sa life class. At saka sa iba-iba pong aspeto. And then sa mga mentors, even yung mga pastor po natin, under our network, iba-iba pong simbahan, pag may problema, tawag po sila mentor. Ito po ang sitwasyon ng aming simbahan, ito po ang sitwasyon ng kaming mag-asawa. And I've seen a lot of pastors, mag-asawa, na ito minementoran namin, hindi po sila nahihiya, umiyak sa harapan namin ni Pastor Adang, at hindi po sila nahihiya na mag-away sa harapan namin. Minsan, mas matatanda pa po ito sa amin. Nag-aaway sa harap namin. Then pagkatapos nun, okay, this is the Word of God. Uuwi na silang magka-holding hands. Kasi mga pastor may problema rin. Then we need one another. Pag kami may problema, lapit din po kami sa nagme-mentor sa amin, sa aming bishop, sa ating pastor. So, kung ito people to be with, at ito naman yung mga people not to be with, mga tao na hindi dapat kayo makipag-usap, deceiver. Alam mo yung deceiver, minsan hindi mo nakikita yan ng harap-harapan. Minsan makikita mo yan sa YouTube. Ang dami mag-aano na magpa-puff up, na magkakapera ka. Di ba? Tapos may bibigay mo, GCash number mo. Di ba? Ang dami. Deceiver yun.
Yung isa nga, sabi niya, Pastor, ako nang bahala sa iyo. Ipapasok kita to kasi kumita na ako. Then ang sabi ko, kung yan may money involved, ayoko na. Nadala na ako. Hindi, ako ang mag-aano sa iyo. Ako ang gagarantiya. Nagbayad siya 1,000. After 2 weeks, nag-chat sa akin, Pastor, na-scam tayo. At least wala akong inilabas kahit 5 centimos. Diba? So kikita po natin, ang daming pinasukan, kumikita sa umpisa, bandang huli, nawala na. So deceiver. Saan ba sa palagay nyo nagbumula ang blessing? Diba? Sa Lord nagmumula, pero you have to work on it. Kaya nga lagi nating pinagpipray that God would bless the works of our hands. The step of our feet. Yung plano natin. At saka yung heart's desire. Because what you sow is what you reap. Then huwag ka rin dumikit doon sa mga marites. Pero hindi yung marites ang pangalan, ha? Baka maisip niya, anong pangalan mo? Marites, ay, ayoko na. Wag. Ha? Wag. Pero alam niyo si Marites, na hindi niya pangalan, hindi naman magpapakilalang Marites yun eh. Pero kapag siya ay nagpakilalang Marites, hindi yan Marites sa ugali. Sa pangalan lang yon. Meron bang Marites na Kristiyano? Huwag kayong tumingin sa katabi. But we have to share the Word of God. Yun ang imarites natin. Amen. Pero yung buhay ng may buhay, don't. But the life in Christ, i-share mo. Because that is, ikaw ay living testimony. Buhay na patotoo. At wag din kayong makipag-usap doon sa mga sinungaling. Yung chief of police, nakausap ko po nung 2020, nung 24. Siya po ay pinsan ko. Hepe ng police po rito. Pero doon lang ho kami nagkakilala. Kasi nung makita ko yung pangalan niya, Junior, yung tatay niya kasi kilala ko. Dahil nung tinanong ko, sabi ko, 1981, nung umalis ako doon sa lugar natin. Ang sabi niya, grade 1 po ako noon, minsan nung 1981. So, hindi na kami nagpang-abot. Kasi ang kaklose ko po, yung mga kuya at mga ate niya. Pero siya, hindi pa. Kasi sa isang school lang kami ng kuya at ate niya. Pero siya, dahil grade 1, hindi ko pa siya kilala. Pero pagharap niya po sa mga pastor, ang tanong niya, ang mga pastor ba nagsisinungaling o hindi? So ako, parang estranghero, ano ba nangyari? Akala ko magbibigay ng ayuda 24 eh. Diba? Pero pinagalitan lang mga pastor. Eh, hindi na, kasi meron pa palang nauna na nag-meeting sila na wala kami. So, kaya ang tanong niya kagad, am I talking to pastors or am I talking to strangers? Kakampi ko ba kayo o kaaway kayo ng lipunan? So dahil doon sa mga tanong, sumibat na ako. Ay, hindi sumibat. Sumabat. O yan, sumabat na ako. Sabi ko, Sir, ano ho ba nangyayari? Bakit ganyan po ang tanong nyo? Kinuwento niya yung nangyari. O sabi ko, may karapatan ka pala magsalita ng ganon. Kaso wala po kami doon. Kaya nung tinanong niya, mga pastor ba nagsisinungaling din? Tinanong yung isa. Sabi niya, hindi po. So huwag makipagbarkada doon sa mga adik sa bisyo. Kasi kahit ayaw mo,
mai-impluwensyahan ka niyan. Ako sa province, meron din akong mga barkada at meron din akong mga pinsan noon na mga vaklus. Mga vaklus. Kapag nagsasalita ang mga yan, napapagahaya ako minsan eh. Kasi narinig ko yung isa, alam mo, yung pinsan natin yan, susunga-sunga. Sabi ko naman, "Hoy, ikaw na susunga-sunga." Sabi, di ba, napapagaya ako. Why? Because these are the people that surrounds me doon sa probinsya. Mga tito ko pa yung iba. Okay lang to be with them. Pero wag mo silang barkadahin. Dapat may mission tayo kung tayo kasama tayo nila. There was a time nagkaroon tayo ng palaro dito. Fighting for championship ang basketball team natin. Pagdating ng championship, hindi ko pinaglaro yung team. Ang pinaglaro ko, lahat ng player ng lalaki na volleyball, puro mga ano ito. Ha? Nag-champion ng mga to sa interbarangay. Ha? So sila ang pinalaro ko. So tawanan. Kasi yun ang gusto ko. Enjoy ang buhay. Pag nakakashoot ang kalaban, pinupunta nila yung kalaban, group hug, gano'n. Tatakbuhan yung mga kalaban. Sabi niya, "Pastor, bakit nyo naman kami pinalaro sa mga ganito?" Sabi ko, "This is for fun. Champion na kayo, kakong gano'n, pero laruin nilang natin ito. Kasi fun lang ito, fun. Gusto ko lang ma-enjoy natin ito." Alam mo, pagkatapos na laro, lahat ng mga lumapit, sabi niya, "Salamat, Pastor. Ikaw lang ang pastor na in-invite kami sa ganito. Pinalaro kami sa ganito at hindi mo kami inayawan." Ngayon, kahit sa City Hall, pag pumupunta ako, nandun sila, "Pastor," yung iba bigla akong hihilahin, "Pastor, ipag-pray mo ako." Pag upo namin, kaagad ipapatong nila yung kamay ko sa ulo nila. "Ano yung pagpipray ko sa'yo na tumino ako, Pastor?" At doon sa mga tao na bloody hands, ibig sabihin mga taong mapupusok, malapit sa gulo, na matinukan tao, tapos masasangkot ka, nakikipag-away na pala yung kasama mo. Huwag kayo doon. And then lastly, practices to do. Ano yung mga bagay na kailangan po natin na gawin? Una, soul winning. In soul winning, i-master natin ang ating OVE. One verse evangelism. Sa mga hindi alam kung papaano mag-one verse evangelism, lapit kayo sa inyong cell leader. Kasi para sa inyo yan. Minsan hirap tayo mag-share kasi hindi natin alam kung anong sasabihin. Pero pag alam mo ang sasabihin mo, hindi ka hirap. Kasi nga, alam mo na ang gagawin mo, alam mo sasabihin mo. I-practice natin ito. Bakit? Bahagi din ito ng pagsasayang buhay kapag nakapagdadala tayo ng tao sa paanan ng Panginoon. Di ba? Napasaya mo na si Lord dahil sa kaluluwang dinala mo sa Kanya at ikaw din napasaya. Ikaw din napasaya. Soul winning. And then sa vision casting po natin. Ano ba yung vision natin? Ano ba yung ating pangitain sa buhay? Win souls and make disciples of Christ. And all those disciples will one day soon be a discipler. Na magiging disipulo rin sila ni Kristo at magdi-disciple din sila. So ito yung i-practice natin. And then yung ladder of success, yung tagumpay. Diba, meron tayong sinasabi na yung ladder of success natin, win, consolidate, disciple, send. Ngayon, evangelize, follow up. Tapos ano yung isa? Disciple and commission. Ladder of success. Walang tao na ayaw ng success sa buhay.
Lahat tayo gusto po natin ng tagumpay sa buhay. Amen. Yun nga lang, mayroong proseso. Say with me, process. Mayroong proseso ang buhay. Parang paglaki ng bata, wala namang batang ipinanganak. Pagkapanganak, biglang laki. May proseso. Kasi yun po ang takbo ng buhay. Then meron din po tayo tinatawag na 5 worship values and 5 core worship values. Come to church before the time. Values po natin yun eh. Pangalawa, bring your 3 B's. Bible, ballpen, and book note para magsulat. At yung pangatlo, bring your tithes and offerings with you. Value natin yan. Pang-apat, bring someone with you. At pang-lima, be a blessing to others. Maaring hindi kayo napagpala sa sermong ito, but when you talk, someone who is with us, maaring doon kayo napapalakas. Because we are a blessing to each other. Amen. Ano yung mga bagay na wag puntahan, na wag i-practice? Walking with the counsel of the unbelievers. When I say walking, ibig sabihin tatangkilikin mo at ipapractice mo rin yung kanilang salita, yung kanilang gawi, yung kanilang ugali, kasi nga lagi mo silang kasama. At napapractice mo ito sa buhay. Then umupo kasama ng makasalanan. Yung sabi ko kanina na Psalms chapter 1, verse 1, standing in the way of the sinners, sitting with the scoffers, walking with the unbelievers, at tapos yung mga occult practices. 24 po ng tanghali, nandun po ako sa sementeryo. Maulan yung 24 po na yon. Basang-basa ako umuwi ng bahay. Kasi, sabi nung nanay, Pastor, puntahan niyo po kami rito. Bakit? Nandito po kami sa sementeryo. 40 days po ng anak ko. So I went there. Hindi ko pwedeng pagtawanan because that is tradition. Pero hindi ko pwedeng pagtawanan kasi my aim is to share and to pray for them. So pagdating ko doon, nandun na sila, lakas ng ulan. Then ang sabi ko, then we have to pray. So nag-share ako ng word sa kanila, nag-pray kami sa kanila. Pagkatapos ng prayer na yon, sabi ko, uwi na ako kasi basang-basa na ako. Kasi doon lang kami sa labas, wala naman silong. Nagdala lang ako ng jacket, so pray kami. Pray. Kasi kung hindi ako pupunta, ano ang mananatili sa kanilang isipan? Tradisyon. Pero when I went there, I spoke the word, I preached the word, I pray for them, nagkaroon ng buhay. At anong sabi nila? Pastor, magko-commit na po kami sa gawain. Hindi po sila taga rito. Taga dun po sa ibang church po natin. Salamat sa Lord. So yung mga superstitious belief, wag po natin ipapractice po ito. Yung mga superstitious belief, wag po natin ipapractice. Ang daming mga pamahiin. Nabasa ang pusa, sabi nila, uulan. Umaaraw, umaambon, ano ang ginagawa ng tikbalang? Di ba? Ang dami nating kaisipan na hindi tumutulong sa buhay pananampalataya. We have to share the word. Pero of course, we have to consider kung sino yung ating kaharap. Dami ko nang sineran ng mga Muslim. Pero hindi ko sinasabi, ayon sa Bible, hindi. Kasi they have their own Bible. Pero hindi ko sinasabi na ayon sa Bible. I just spoke what the Bible is saying. And if I say Allah, God din naman yun. Nung sinabi ko sa kanya,
For Allah loved the world that He gave His only Son, Jesus. Kasi kinikilala rin naman nila si Jesus eh. So isip nila, hindi namin pinag-uusapan ng Bible. Ang isip nila, pinapalakas namin ang damdamin ng isa't isa. Itong mga napag-usapan natin, gusto nating sumaya ang buhay. Harapin natin ito, nataglay po natin ang kasuutan, pagpupuri at pagsamba sa Lord. Amen. Huwag lang tayong magsasaya kasi, hey, New Year na, pag nagpuputukan. Diba? One time, tinanong ko yung mga Chinese, sabi ko, pag New Year, dahil sa inyo naman nagmula ito, pag New Year, bakit kayo nagpapaputok? Ano raw ang reason nila? Para magtaboy ng malas. Pero ang sabi ko, mali eh. Dapat kung magpapaputok kayo sa loob ng bahay para lumabas ang malas. Bakit sa kalsada? Kung sa kalsada naroon ang malas, di pumasok sa bahay nyo. Doon ka sa kalsada nagpaputok, o itaboy mo yung malas, o saan nagpunta yung malas? Nasa kalsada na nga lang eh. Pinaputok mo, di takbo sa bahay mo. Di ba? Superstitious beliefs. So kung gusto po nating sumaya, delight yourself unto the Lord and He will give you your heart's desire. Amen. Shall we all rise? Basahin natin ang conclusion. Anong sabi po ng conclusion po natin? Sa Proverbs 17:22. Ano po ang sabi niya? So, ang masayahing puso ay medisina. Sino sa atin gusto laging maayos ang pangangatawan, espiritual at kaluluwa? Ano raw ang gamot? Masayahing puso. Sabi mo nga sa katabi mo, Happy New Year. Dahil kapag hindi, ang sabi ganoon, nakakatuyo ng buto yung mga taong malulungkutin. Nang isang gabi, 25 ng gabi, yung batch po namin nag-graduate noong 1975, elementary. Meron po kaming reunion sa chat lang kasi hindi kami makabuo ng sama-sama. So, yung mga nasa abroad, pasok lahat doon. Pasok lahat. At may mga nakahiga na. Sabi ko, bro, ba't ka nakahiga? Sabi niya, ka-opera ko lang sa puso. Sabi ko, ikaw naman sis, kumusta ka dyan? Diyan sa ibang bansa. Sabi niya, eto, hawak ko yung nebulizer ko. And I share the word. Kung gusto nating sumaya at gumaling tayo sa buhay, hanapin mo ang ligaya mula sa Lord. Bagamat nandyan na yan, kasi may edad na tayo, pero hindi kayang pigilan ng kahirapan ang saya mula sa langit. Because ang kaligayahan, it's your choice, it's your decision. If you want to be lonely for the rest of your life, pwedeng mangyari yun kasi desisyon mo yun. Pero kung magpapasya ka kahit mahirap ang buhay, haharapin ko ito sa ngalan ni Kristo at magtitiwala ako at ilalapit ko sa Diyos ang aking buhay at mananampalataya ako sa Kanya na siya ang pinagmumulan ng lahat ng saya, ng buhay at ng ligaya. Sasaya ang buhay mo. Marirevive ka muli. Sabi ng Biblia, sa Diyos natin hanapin ang ligaya. Wala sa boyfriend. Wala sa girlfriend. Kasi hindi ka sigurado kung tutuluyan ka niyan. Wala rin sa asawa. Kasi isang araw, iiwanan ka rin yan. Papunta na yan sa langit, may iwan ka sa lupa. Pero si Lord, sasamahan ka niyan mula dito sa lupa tungo sa kalangitan. Amen. Lahat ng may cell group sama-sama
At lahat ng walang cell group, sama-sama. Sige. Di ko alam kung saan pa ako kasi wala pa akong cell leader Di ba? So, sama-sama muna lahat ng walang cell group at lahat po ng may cell group. Sige. Kasi gusto kong ipakita sa inyo, that is your family. We are family as a group. Christian Church. Parang magkakapatid na isang pamilya, pero may kanya-kanyang pamilya na sila. Kuya Mon, sama mo sina Lito, sina Jerry. Sige. Okay. Someone in the group, cell leader. Okay. Someone in the group, cell leader, to please pray for your cell members na sa darating na taong ito, sa darating na taong ito, lahat tayo ay magpapatuloy sa Panginoon. Walang iwanan. Kung nanghina kayo, huwag kayong mahihiya. Kung dumating ang panahon na hindi kayo makapagsimba ng isang buwan, huwag kayong mahihiyang bumalik. Kaya kayo hindi nakapag-church dahil maaaring may inasikaso kayo sa buhay. May personal kayo na inaharap sa buhay. Pero huwag kayong mahiya na bumalik dito because this is your family. Sa leader, sabihin nyo sa inyong grupo, we are family. Dahil pamilya po tayo sa isa't isa, magpapalakasan tayo, magtutulungan tayo. Okay, so leaders, pray. Pray for your group. Strengthen one another. Yes, Lord. Yes. Yes. Sumasang-ayon ako, Panginoon, sa bawat panalangin na nasasambit ng mga leaders, O Lord, sa kanila po, Panginoon, grupo. Dalangin ko, Panginoon, na pagpasok ng bagong taon, wala pong disgrasyang mangyayari, walang magkakasakit. Sasalubungin namin ang 2025 nang mayroon po, Panginoon, kaligayahan mula sa aming mga puso. That there would be a joy happening into our hearts. Kasi po, ito po ay isang gamot. A merry heart is a good medicine. Sing with your group. Habang kayo nasa grupo, gusto ko pong welcome si Shayna Santiago at Sherilyn Manate. Nasaan po sila? Okay. Samahan niyo.
Siya po si Sheena. Okay. Sheena at saka, wow. Thank you, Lord. Thank you, God.